Region 1. Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 24 after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning and happy Monday, May 11 po, 2026. Kan bulan na Mayo. Bueno, sa nasyonal, ngunyan po, at saan lang, makukonvene na po ang plenary para pag-urulayan po ang impeachment. Whether may probable cause o mayo, at saan po yan, ha? Kung may probable cause, dire-diretso na po yan sa Senate. And Ratchan, tutukaron tang ano talaga ang Senado, ano? Ano po ang House? It's not only legislation, ano? Igwa po sina mga non-legislative functions. Ayan ang gulping dahil naintindihan, pati si Robin Padilla dahil naintindihan eh. Sabi ni Robin, aarangon mo ang impeachment. Pambihira. Ayaw man, dahil man yan pwede, ang pag na-convene po ang pag may impeachment, ang Kongreso, ang House, sa kan Senate, ang House yung ma-file kan impeachment. Pag nagkikong probable cause, buot sabihin, na impeach na. You have been impeached by the House of Representatives. In other words, mapasiring na po yan duman sa Senado. Pag-abot sa Senado, yan automatic yan, sabi sa Constitution, trial shall, forthwith proceed. Ano po yan? Order, pigmamanduan ka, ha? Shall. Iba man ang may, ha? Ang may pwedeng iudae. Ang yaw po sa Constitution, shall. Okay. Ano ang but sabihin kan shall? Mandato ka, pigmamanduan ka na, gibuon mo na. Forthwith, immediately. Mayo po dyan yung minority, mayo dyan majority, pag impeachment na yan. Ang minority ka majority, kung legislative work, ini pong impeachment, non-legislative functions ni kan Kongreso. Naman yan kita kayo nagparaburuto mga mapagalo magpara masdanan. Kaya, ngunya na aldaw, May 11, makonvene mang Senate, aalaton ta po kung talagang madadagos ang coup. Parang halion si Soto. Kung bago na po ang liderato kan Senado, pwedeng pag-transmit kan impeachment. Halimbawa, baga in-impeach si Inday Sara sa House, so madara-diretso yan naman. Sa Senado, kung ang Senate President na napili nila, napigsasabi nga ni, allegedly, ang sabi si Loren, pwedeng ang impeachment naman, ang bakong shall, pwedeng may. So, dahil mapag-uurlay ang impeachment proceedings ni Vice President. Kung
madagos ang impeachment. Ang problema, takulang po siya sa buto. Pigalat mo niya na aga si Bato. Oh. Ano daw? Abot daw si Bato. Bago yan, good morning. Good morning sa mga pag-iriba dyan. Good morning sa mga amigo ta dyan kay Doc Semen Bunakwa. Good morning, Padi. And syempre, sa Biscas President Charlie Nacario. Good morning, Pres. Enta na banggitan ta na ang Biscas, papaabunta ta, papalayugan tang marinagaan sa tuwing amigang beautiful, si Margaret Basmayor. Yan po ang yaon sa PIA, kaibanan si sa tuyang maurag magkanta, no? Member kang Bicol Heritage. May ba si Mr. Rick Nabua, Nabua. And good morning sa opisinang Bukan BFAR. Lalo na kay Director, marinaga sa iyo. Ano? Salamat po. Ano? Mga place pala ni, ano? Si BFAR sa to, ano? June. So diyan sa mga amigo ano pala pasensya na po kagawad Gail and kan Friday yeah. Friday pighanap ako dahil ko nang kukuha. Ning hani kay ning ini yung problema kay ning aki na ini yung pigmulis siya, Garo, pig-rehabilitate na naman sa, yan na naman sa Bantay Pamilya. And ang sabi, ini, allegedly, garo na kakairintindihan, nagpaparaburuba agad ang statement kay ning aki, kesyo, may relasyon sinda, kesyo, ginusto niya, araw po ni kayo ng sistema, granting po na without admitting na ining aki, bata niya itong 26 years old, itong apelyido ka itong kulukoy na ito. Sabi yung tang ginusto. Krimen manggirara, itang aki po, 13 anyos. Oh. Child molestation niya. Ayon kaya si mayo pa si mas marin niya mag-analisar ini Jonel. Mayo talaga, dahil naglaog. Absent. Ay, kawasan ka parang kakangkang dilimon eh. Absent pala ang satuyang gatok. Sarong simana yan. Dapat mag-inom kang pa-paste, But sabi yun, ang pa-paste po, papaya, halin sa papaya, pampakupos po yan. Ning mga gatok, Oh. Pero, kung mga nangagay, pwedeng din namang gumatok, Si Sapig Lalao mantang nagdadakula, Bahala na po kamo kung ano yung iisip tangin, bahala ka mag-isip, Mayo si pambihira ka. May 11, Lunes. Bueno, balikan tayo ng aki, suod ma, baka may nagdadango po dyan sa, sa city, Thursday, Thursday
Thursday pala, naghahanap si Bong, dahil ko man nadala si sa kuyang, itong sarong, itong Android, taduman sa nag-contact, piganap na ako ni, hanggang bagi, siging chat ni, ni Kunsala, saka ni Mayura. Ini nga yung tungkol sa, ining sa aki, Pero kung nasabihan ako, alanganin na, o mayo man sa nagpamanilan si Mayor. Kaya, sabi ko, Lunes na lang. Kailang Lunes po, medyo may kasibutan po kami. May mga lakawon, kaya, baka po sa aga, sa aga, ikadua, gusto ko magdyan, yaon sa ko si mga affidavit, yaon na po, pigdara duman sa mga affidavit tali sa prosecution, kaya lang di winala, tamayo nga ni ako, pero kung ako haputon, ini maman yung problema kung bata, may relasyon ang duwa, kung ano ang nangyari, kung ang, sabi yung tapang si babae, ang gusto, tira na nga ko, sige, may krimen man po giraren na komiter, taang babae po, 13 anyos, 13 years old. Ang pagmulistang iyan, criminal case po yan. Sabi nga niya, statutory man girare, kayo rin Ganito po kayang statutory, 12 years old. Pag hiniro mo ang sarong dalaging ding na nag-iedad 11 years old, or 12 years old, 12 years old, statutory rape yan, Pero ngunyan, sa revised penal code, garo, mayo na ang 13, garo kabali namin sa statutory rape, Kaya kang kulukoy ka, nahulog kita sa preliminary investigation, kang gibo man ni fiscal. Okay, mayo na si suspect. Iyan, dahil ko magpahiling pa yan, Siyempre, malagdo na yan, Okay, kung anong taang linya ni Yetbo. Yet, Renaga. Ayo. Yet. Salamat. Salamat SM Maray na pagkaaga. Tama-tama ko tala yung tutukar mo lapit sa statutory rape. Kaya lang nagparang kaskaton si Mama Daisy Angeles. Siya ang spokesperson kan Naga City Police. Kung may putay, kaya may pero meeting, may conference ngunyan ang NCPO at Lunes maganda. Lunes kaya may mankom yan eh. Oo, Lunes nakakaiguan ng conference. Kasubago pa lang na laging kasubago ni Madam. Kasubago yan? Naging bisita kan sa flag raising ceremony kan NCPO si Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson kan sina Executive Officer kan Napolcom. Ay mauragan. Si Attorney Calinisan. Oo. Mauragan. Oo. Commander yan Rafael Vicente, Vice Chairman yan kan Napolcom. Oo. Iyan mga gabo sa mga bagay-bagay na problema kang polis, inuupakan tulos ni Attorney Calinisan. Mayo na si Attorney Calinisan dyan. Mayo na. Kahali pala malinig na English ako yan. Naghain na daw. Ito ang perto yung mga kaulay. Oo. Vice Chairperson and Executive Officer kan Napolcom. Kaya mo yan may conference mga opisyalis kan NCPO halos malinig na sa sila conference room Gabus nasa conference room sila Gabus kaya talaga sayang na dahil sa inabot si si Attorney Rafael Vicente Calinisan. Okay. Oo. Yan makikitang mahagilap mo niya ng mga opisyal saan NCPO taan na siya on sa conference room
ulay-ulay sila, conference sa tuwing Lunes, mayo na si Atty. Kalinisan. Atty. Kalinisan, mala. Dahil pinag-abot, gusto sabihin, maabot pa lang. Maabot pa lang pala na manager. Arantabayan mo. Interview mo, Arantabayan ko si Atty. Tagal ba interview ko si Atty. Vicente Kalinisan. Tangaling maaraman ka po na ang mga, mga plano, mga dapat ang dibuhon ka na insipyo. Good morning, sir. Kuyan. Anong oras maabot si Atty. Kalinisan? Hapon pa. Ade ka na, magugutom ka dyan. Okay. Pero tabayan tibad man kuyan maamay sa tuyang gusto makauling na talk to personnel. Welcome, talk to personnel. Siyempre Anong oras talaga Anong oras talaga? Oo. Dahil paarap ko na anong oras. Bisita araw mga oras kung anong oras. Mayo kaya itong mayo nagko-conference itong mga opisyalis na kaulit itong raso kaya siguro arat yan maaraman ka po na pati ko yan si PIO dapat ito ang makaulay kaya mayo lang sa conference room ni ngunyan na pagaga siguro pinag-ulay-ulay kung anong gusto nila ipaabot sa abogado kay Atty. Kalinisan pwedeng mabuksan niya na iyang kasong iyang ka na aki na yan na itong na-dismiss na-dismiss na bintasan ka na prosecution huli sa kulang-kulang si pag-file kan si kaso. Garo ko yan kay Gwal. Lusaw. Oo. Medyo bakong matagal ang kasong mga kuyan. Anong oras pa talaga maabot si Sir? Atty. Kalinisan. Again? Alas 2. Okay. Diretso. Okay, thank you. Sir. Anong oras? Yaon man dyan si Presidente kang press corps. Mayo si President. Pero kuya ba nito? Bubutuwa hindi si President. Now you see, now you don't. Kaya alas 2, sigurado alas 2 kaulita lang sa room. Bayo ka man duduman kung magdumang ka kay Kapitan na, garong may mankuman. Pajar yung nakita sa kuyan. Sa tuyang amigo. Basta, mapasaro sa tuyang amigo. Basta, alas 2, abot niya Atty. Kalinisan, maabalik na lang kita sa NCPO. Tangaring. Mainot duman sa kuyan. Mainot duman sa Police Provincial Office. Pwede magduman. Siyempre, maapit na naman kay Colonel Ulalya no? Oo, pagkatapos mahurusig niya sa NCPO, kaya mo yan, alertado ang sa tuyang mga... Most likely kaya si Atty. Kalinisan, baka yaw na sa region, Baka duman nagbaba sa Legazpi, nagapit na duman kay General, Miranda, kaya pababa ang ruta niya. Ang last karo, yawnig di sa Naga City Police Office. Bueno, aras yan na iba pang karagdan report, Suboyet Palares. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bueno, salamat Yet sa ibang ipinaabot pa ning kadagdagan na reports tungkol sa arrival kan sa tuyang Vice Chairman and Executive Director kan National Police Commission, si Atty. Kalinisan. Bueno, padagos sa mga tugang ang digli mo na kita kay Beto, Si Bato po,
piglalaw man na maabot at tiyan. Tangarig madagos ang kudeta. Sa iling ko, dahil sa sakripisyo ni Beto, ang sa iyang, parang isalbar si ang impeachment proceedings. Siyempre, ordinarily, si Bato, ang isasalba niya sa diri niya. Kaman daw. Nagkarasarasa na nga nila si Tatay Digong sa ICC. Tapos siya man, iyo pa man. Si mga palayog niya kato na siya ang maataman, ay mayo po to. Mayo to. Hindi ito mangyayari, ano? Lalo naman inipigsabi ni Robin Padilla na gusto niya mag-iba na dumaan. Tangarig may kay ay mayo yan mangyayari, mga tugang, ano? Masakit ang restraint ng sa imong libertad, ano? Kaya dai sailing ko malabo ang kudeta, ano? Atsan, ano? And sabihin to pa na pwede nindang sikwaton si si Cayetano, sigurado na yun si Tugang, pwede ito magbalyo naman. Mayo man tultul na paninindugan ito, ano? Ining Villar po, mga Tugang, ini magtugang na Villar, dahil kayo isusugal na makipaglaban sa administrasyon. Tegwa na nga silang problema mismo sa Department of Justice. Takinasuhan po sila ng trade manipulations. Ano? Ay, that's an economic sabotage. Ano? Pag bumilalo sila dumaan, magpailing ng alliance duman sa minority, ay pwede silang madagusan. Ano? Kaya ko sa iling ko, dahil makukuha po ang mga Villars, ano? In the first place, ang mga Villars, very cooperative sa ining ongoing investigation sa Department of Justice. Ining trade manipulations, ano? Magpumpo yun naman kay Senate, kay House Speaker Manny Villar, duman sa agom na babae, Cynthia, si former Secretary Mark Villar, and si incumbent Senator Villar, puros po sina, pati si mga opisyalis, pag-iimbestigaran po sila kan Department of Justice, allegedly duman sa trade manipulations, mga tuga. Siyempre, ang poproteran kan mga Villar, sisad ng mga intereses, dahil na yung mga para bali-bali ang mga kudeta, mga Senate kung iyan, ano? Kaya dahil po malabong makumpleto ang mayoriya na ang minority, ano? Sa minority, 8 lang sila, tamayo si Bato. Ang kaya po ay 13 votes. Kaya iliunta ko na mag-prosperar ang Senate ko ngunyan, ano? Pero hiliunta sa lower house, ining deliberation po kay ining sa plenary, ang pagbuto po, judicial determination kang probable cause kay ining impeachment. Pero ang sabi po ni Bicol Saro, party list Congressman Terry Ridon, nakalipo na sila po ni mga 200 na congressman. Ayan, kaya po na lang po sa House para makonstitute, parang may padala ang impeachment sa Senate, 106. 1/3 of the Senate. 1/3 kan House. Saka sabi nga ni Terry Ridon, almost 200 na dasin na. So, talagang rimate, ano? And even ini po mga ini po mga legal luminaries, ano? Ini mga legal experts.
ang sabi ninda, maski pa ngayon mas makasalbar si Vice President Inday, siguradong tatamaan niya si Vice President kan plunder. Uy, grabing problemang sinasabok kan pamilyang Duterte, ha? And allegedly, nagkakaigwa pong problema ang sabi ninda, dahil nagkakairintindihan ang pamilyang Duterte, magpondo man kay itong Agom, itong ina ni Kitty, and sa partikan mga aki ni Digong, garo dahil po nagkakairintindihan, may mga bagay-bagay na dahil sila nakakasurundo. Especially, ini pong pagpili kay ning abogado masunod duman sa Hague. Tamayo na po baga si Kaufman, saka si itong assistant counsel, huminali na, Pero sigong po da kaya sa istorya, sabi daan ni Hanelet, kay Tatay Digong, ribayan mo na nga ni ngayon sa imong counsel na nakapmanta. Sarala nga ang pikigibo. Okay lang, ang naninindugan man dado man na dahil pagribayan, ini si Inday, hanggang ngunya na-deny na mga gabos sa mga kaagadan ni Tatay Digong. Puros mayo, daog, Alam mo, kung pingdangog ninda si Harry Roque, sa Roman ba si Harry Roque, yung international lawyer, siguro napadali ang conviction ni President Duterte. Kung pagpapara, sunod mo ng istoryang iniyo kan mga Duterte ining kabato, ay tama konsuelo, O arong ni Bato, si Bato, garulokton, Siging rulokso, buro balyo sa pira, masang taon na yan na, dahil mo pigtatawan ng katunino nga si Senador, Bato, mayong manwaran, siging tago, Takot man sa naglumuluwas, baka talaga may warrant. Di tapos ang maliligayang araw niya. O suba-suba kay Neo Sudma, ang sabi po da kan ICC, ay mayo man niya ang warrant. Di kampante si Bato, pwedeng magpailing at saan. Binudala naman kan DILG ni John Vic Remulla na pigi-imbitaran ninda si Bato for may supi na po si Bato niya na mag-appear before the DILG office. O dahil ma-appear si Bato, tabaka talagang igwaman ng aresto. Lalo na siya nagkasarasa, dahil na mga parabaraka, dahil na magpaparapagal po, sus 10,000 na pulis, parang mag-anap kay Bato. Grabe talagang problema. Bueno, balikan ta po giraray ini yung ining Congress. Sabi ta nga ni, ang impeachment court po, ang Kongreso po, pag igwa ng impeachment proceedings, it loses its format as igwang minority and majority. Maana dyan burutuhan. Mayo na yan dyan because pag may impeachment na, yun na ni po si pigaapon na non-legislative powers kang Kongreso. As arugan sa Senate, halimbawa, ano po ang mga piga-apunta mga non-legislative powers? Number 1, convening Constituent Assembly. Yan. Yan po, sarong function yan kan Kongreso. Number 2,
Ini pong CA, non-legislative function yan, ini pong Commission on Appointments. Ano? Yun po ang mga manglala na miyembro kan House and Senate na pigkukonfirma, nagko-confirm po, pighihingutuhan ini mga appointees kan President, ini mga cabinet post. Okay. Ano pa? Ini pong mga electoral tribunals, ini pong House Electoral Tribunal, ini pong Senate Electoral Tribunal, ini Presidential Electoral Tribunal. Mga non-legislative po yan. Pag Presidential Tribunal, halimbawa, ang presidential ang issue, ang yaon po dyan, ang justices kang Korte Suprema, ang chairman. Iyo. And pang-apat, ini pong non-legislative function, iyon yung impeachment proceedings. Nasabi tangani kaya, mayo digdi yung mga minority or majority. Because ang impeachment, bako po ning ordinaryong, mayo na po niyo, bako ning ordinaryong legislation. Iyon po pigapo na suis generis, iyon po si pigapo kung sa English, a class of its own. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. Kaya kung atsan, magdesisyon na po ang plenary, ang House plenary na igwa po ning probable cause to impeach the Vice President. Dire-diretso na po niyo duman sa Senado. And duman po sa Senado, kung dahil man po nagkaigwaning ko, ang Senate President manggiraray si Senator Senator Tito Soto, automatic, kuya niya, ang Senate as an impeachment court, ikukonvene po because si Soto, sabi niya, trial shall forthwith proceed. Bakong Mia, shall. Ngunyan, kung makonvene po ang Senado as impeachment court, sabi ninda, mapunsinda by June. We'll live it like in a Dolce. Malinaw, malinaw. I came up yesterday. Kaya ito mga palayog na ito ni Marcoleta, mga palayog ni, Robin Padilla na uulangan na. Ito na naman po yan mangyayari. Tamayo man dyan yung minority and majority. Gals than you. Kaya even si Senator, pasensya na Senator, si Senator Lacson, dahil niyang gayon na intindihan na mayo po dyan buburutuan. Parang mag-convene na Senate, para maging impeachment court po ang Senate. Mayo po dyan, Mr. Senator, ning maburuto. Solamente po, discretion niya po kan Senate President, pag abot kan impeachment, masabi ang Senate President, makukonvene na po ang Senado into an impeachment court. Mayo dyan maburutuan. Ay, mayo dyan burutuan. Mayo po yan sa Constitution. Dahil po ang trial shall, ini pong shall, it is a command by the Constitution itself. Constitution po ang nagsasabi, ang nagkakaman. Na forthwith shall proceed. Malino baga, trial shall forthwith proceed. Mayo ba man po yan ng May? Bueno, sa aga, mga tugang, ipapadagos na giraray niyo. Pakupuson mo na, partner, ang sa imong pisngi. Para dessert ka kayang dilimon kaya nagatok ang sa imong
Saka resulta yan kan pirming anggot sa programa, ano? Bueno, Nel, marinaga sa mo dyan sa pili, ano? And dyan sa mga amigo ta, ang mga paradalan ta, ito na pati nag-greet, ano? Pero yung mga masungintang mga paradalan, dyan si Mr. Jose Rivera, Mr. San Jose, si Pres Henry Mabesa, mga Moreno family dyan sa Minalaba. And good morning pala dyan kay Camille, ano? Dyan si Camille sa EO Optical. Marinaga sa mo, Camille, ano? Sabi ko po kay Camille, pasensya na ta. Duman ako nagano girare sa audio optical maski mahal. Pero mga tugang, inabot na naman kita ng oras ng pamaaram. Liwat, saga. Ibanan po kita. Ay papadagos na po kung ano pa man, kung nagpiling si Beto, nadakop si Beto, nagkaigwang Senate coup, and na-transmit si impeachment case ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Bueno, sa kabus, good morning and happy Monday. Nakaiba na po sa technical side. May iba si Ariel, ang sa to yung head ka na technical department. And syempre, si Stephen. Uy, paabutan ko palang good morning dyan si Ma'am Camarote. Madam, marinaga sa mo, Ma'am. Ayan si Ma'am Camarote kan Naga City Montessori School. And syempre, Kikambal, thank you so much. Good morning. And syempre, sa tuyang management kay Attorney Nelly Fabis. And syempre, sa muyang General Manager kay Ma'am Lalaine Villaforte Abunal. Hindi po si Bebot kanyang sabing good morning. Mag-iringat po kita dahil malingaw sa mahal na Diyos. Sa kabus, ano man pong kalakawan, dahil kita manlingaw, basta bareta, sigurado. Ang Syudadano. Mula sa unang Timoteo 2:5, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya?
Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol,